Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa pagkakataong ito ay muli ay magkakasama-sama po tayo para paglingkuran po natin ang Diyos, purihin po natin ang Diyos, sambahin po natin ang Diyos. Kaya nga po, bagamat kayo ay nasa inyong mga tahanan, mga kapatid ko po kay Kristo, alam ko po na tayo ay nagkakaisa sa pagkakataong ito upang bigyan po natin ng parangal at karangalan ang Diyos na siyang may likha po sa bawat isa sa atin. Pero bago po natin marinig ang mensahe po ng Diyos, tayo muna po ay humingi ng tulong sa Kanya sa magitan po ng panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan upang magpasalamat sa iyo, God, na sa bawat buhay po namin, God, nararamdaman namin na ikaw ay nasa tabi namin sa bawat pangangailangan namin, nandyan ka sa tabi namin, God. Patuloy kami nagpapasalamat sa bawat proteksyon, sa gabay, karunungan na ibinibigay mo po sa amin, lalo tigit Panginoon, sa bawat pangangailangan namin sa araw-araw. God, salamat po sapagkat ito ay inyong ipinagkakaloob sa bawat isa amin. Kaya naman sa oras nito, God, patuloy na tinataas ka namin, pinupuri ka namin, patuloy na binibigay po namin ang parangal sa iyo na ikaw na Diyos na siyang may likha sa amin. God, sa pagkakataong ito, humihingi po kami sa iyo ng tulong at gabay. Lalo tigit ang lingkod mo na gagamitin mo sa umagang ito, God. Patuloy mo siyang itago sa iyong banal na presensya at patuloy na bigyan mo siya ng karunungang mula sa iyo upang ang lahat ng salita na ngayon ay maririnig ng bawat isa sa amin ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalam at karunungan, kundi ang lahat ng ito, Ama, ay manggagaling sa iyo upang lalo pang magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin, upang patuloy po naming masunod ang iyong dakilang kagustuhan. Patuloy, God, na kami na iyong mga anak ay maging kalakasan namin, ang lahat ng mga salitang ito na ngayon ay maririnig po namin. Kaya, God, patawarin mo kami sa bawat mali na nagawa namin, maging ito man sa isip namin, nasabi namin at nagawa namin, upang sa pagkakataong ito sa aming paglapit sa iyo, God, ay maging karapat-dapat po kami sa iyo. Kaya, Ama, marami pong salamat at nawa ay maramdaman namin sa oras na ito ng kapanatagan at kapayapaan upang maging panatag kami at kalmado kami sa pakikinig namin ng iyong banal na salita. Ama, maraming pong salamat. Ito po ang aming hiling at pagsamo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesukristo mula po ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Sa pagkakataong ito na po yung pinakahuling paksa na tinatalakay po natin, yung temang tinatalakay po natin, God Purpose for Humanity. Ito po yung ikalimang linggo ho na tatalakay natin. Kasi nung nakarang linggo po, tinalakay po natin yung created to rest. Okay po, dyan ay tinalakay natin na tao ay dumating sa pagkakataong dapat ay magpahinga, wala siyang naging kapahingaan because nagkaroon siya ng tinatawag na restlessness because of worries, because of contentment sa buhay po natin. At dumarating po yan, na-experience po ng tao yan. Pero sa mensaheng ng nakarang linggo, pinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa bawat isa atin kung gaano tayo kamahal. Okay po? Kasi talagang lahat ibinibigay po ng Diyos sa atin. Kaya sa pamagitan po ng mensaheng ito, ay pinapakita po ng Diyos na tayo po ay talaga na mahalaga tayo sa kanyang harapan. Hindi ho basta-basta tayo. Hindi basta-basta yung pagkalikha niya po sa atin. Kaya nga, sa unang paksang tinalakay natin na God Purpose for Humanity, God created by the image of God. So ang tao po, linikha niya by the image of God. Hindi ho sa mukha yan, pero kung ano yung kakayahang meron ng God, lalo na sa kanyang karakter. Ang tao po marunong magmahal, ang tao po marunong magpatawad, ang tao po marunong tumanggap, ang tao po ay marunong magpasensya, ang tao po marunong magbigay. Okay po, yan ang God natin eh. Kaya nga ang tao, the expectation of God to us, ay ganun din po ang dapat mangyari. Kaya nga, sa buwan po ng Nobyembre, tinalakay po natin yan, mga kapatid ko po kay Kristo. At nawa, nasubaybayan po ninyo, sapagkat sa bawat mensaheng yan ay nagbibigay po sa atin ng kaalaman at karunungan upang ano yung ibubuhay ng bawat kanyang mga anak. Kaya nga po sa umagang ito, ang mensahe po natin, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, created to rule. Okay? Ang tao po ay linikha
ng Diyos upang mamuno o binigyan ng Diyos upang magkaroon ng otoridad. Ito pang maganda ngayon sa tao, hindi lang siya linikha by the image of God, pero nilikha pa rin siya ng Diyos para bigyan ng otoridad, pamunuan yung lahat ng nilikha ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Kaya naman, naku po mga kapatid ko po kay Kristo, napakasarap na ngayon malaman mo kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Kaya nga, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, created to rule. At ang ating pong mga teksto ay makikita po natin in Genesis chapter 1, verse 26 to 28, and Genesis chapter 3, verse 1 to 7, at Revelation chapter 5, verse 1 to 10. Pero sa mga talatang yan, dalawang paksa po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang unang bahagi po, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo, we have surrendered our God-given dominion. Okay po. Kasi po sa unang bahagi, isinuko na natin ang ating kapangyarihan, bigay ng Diyos sa atin. Kasi po, ang tao, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Pakatanda mo yan, kapatid ko, kaibigan, kakilala. Ang pagkalikha mo created by God, the image of God, eto pa, binigyan ka pa ng otoridad na pamunuan ang mundo, at yan ang kapangyarihang bigay ng Diyos na ngayon ay sinurrender natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sa unang bahagi ng ating pag-uusapan in Genesis chapter 1, verse 26, ganito po ang sabi ng Biblia. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng kapangyarihan. Nakita po natin yung talata, magkaroon sila ng kapangyarihan. Kanino sila dapat magkaroon ng kapangyarihan? Eto, sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, at sa buong lupa, sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, mga kapatid ko po, kay Kristo, mga kaibigan, ang pagkalikha ng tao, binigyan siya ng otoridad ng Diyos na pamunuan ang lahat ng kanyang nilikha dito sa mundong ibabaw. Kaya nga, kung makikita po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, bawat hayop may pangalan. Ang tao po ang nagbigay niyan. Bawat isda, meron pong pangalan niyan. Kaya nga minsan, naalala ko, in my family, pag bumibili ako ng isda, minsan hindi alam kung ano ang pangalan. Pag hindi alam ang pangalan ng isda, kasi yung mga anak ko, minsan hindi alam yung isda, hindi nila kakainin pag hindi nila kilala yung isda. Kaya minsan pag ako po ay dumarating pagkakataon, ako po ay namamalengke, pag bumili po ako ng isda, tinatanong ko talaga kung anong pangalan ng isda. Pag sinabi po ng nagtitinda ng isda, kung ano yung pangalan, yun, sasabihin ko na sa mga anak ko, kung ano po ang pangalan ng isda, yung kakainin na nila. Kaya nga dito pa lamang, malalaman natin na talagang tao nagbigay ng pangalan sa isda. Hindi lang yan, pati po sa hayop, even sa puno, sa prutas. Lahat ng yan, mga kapatid ko po, kay Kristo, ang tao ang nagbigay ng pangalan sapagkat ang tao ang binigyan ng karapatan ng Diyos na pangunahan ang lahat ng linikha ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Kaya maliwanag po ang sulat sa Genesis chapter 1 verse 27, mga kapatid ko po kay Kristo, ang sabi ng Biblia, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Kaya nga tingnan po ninyo, nilalang niya sila na lalaki at babae. Kaya tingnan po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, yung pagkalikha ng tao. No, by the image of God. Kaya nga ang tao, the expectation of God, kaya sinabi ng Diyos by the image of God, kasi the expectation of God sa tao, ito, marunong siyang magmahal. Kahit doon sa mga taong minsan na hindi kaibig-ibig. Expectation po ng God yan, expect po ng God yan. Marunong ang taong magparaya, marunong ang taong magbigay, marunong ang taong magpasensya, marunong ang tao na umunawa. Okay po, kaya nga tinuro ng Diyos yan, and even Christ tinuro niya yan nung siya ay nasa lupa. Kasi nga, yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga linikha tayo ayon sa kanyang larawan because yung God natin, ganyan po yung kanyang karakter. Kaya nga po, alam po ninyo mga kapatid ko, eto yung gusto ng Diyos ngayon,
na makita niya sa tao. Kaya nga, ang mensaheng ito ay patuloy na nagbibigay ng kaalaman. Okay, pagbubukas ng kaalaman upang tayo po, kayo at ako, ay malaman natin ano yung titindigan natin bilang kanyang mga anak. Okay po, kaya nga maliwanag po sa mensaheng ito, kung nasubaybayan po ninyo ang lahat ng mga paksang tinalakay natin sa buwan po ng Nobyembre, naku po mga kapatid ko, napakahalaga na malaman po natin ang layunin ng Diyos sa tao. Kaya nga in verse 28 po sa Genesis chapter 1, sabi po ng Biblia, at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Eto ngayon, at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Anong ibig iparating ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo? Ang sabi po, may karapatang supilin. Okay ho, ng tao, yung mundo, may karapatan ng tao na kontrolin yung linikha ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong karapatan ng tao na pamunuan at pangunahan niya ang mundo. Pero, ito yung problema natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Ano ang problema kinakaharap ng tao? Ito, yung linikha ng Diyos na dapat niyang kontrolin, yung linikha ng Diyos na dapat niyang pangunahan, hindi yun ang nangyari. Ang nangyari po, because of sin, ang tao po ang sumunod doon sa linikha ng Diyos. Imbes na ang tao sambahin niya yung Creator, ang sinamba ng tao yung creation. At yan din ang nangyayari sa kasalukuyan, mga kapatid ko po kay Kristo, hanggang ngayon. The present, sa kasalukuyang buhay natin, marami pa rin tao ang sumusunod at ginagawa yung binaliktad niya, yung kanyang otoridad. Niwalang halaga niya ang kanyang otoridad at kapangyarihang pangunahan ang mundo na linikha ng Diyos para sa kanya. Kaya nga po, alam po ninyo, there was a hierarchy evident in creation. God ruled over man, and man ruled over creation. Yung Diyos, pinapangunahan niya ang tao, pero yung tao, pinapangunahan niya yung creation. Huwag po nating kalilimutan yan. Kaya nga, ang expectation ng God, mga kapatid ko, huwag nating bibitawan yung karapatan natin, yung otoridad. Okay po? Yun ang gusto po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, that hierarchy was overturned in Genesis chapter 3. Eto ngayon, ang problema. Ngayon, pag-usapan po natin ito, mga kapatid ko, in Genesis chapter 3, nabaligtad, na overtune. Okay? Because of, tingnan po natin yung talata ng chapter 3 ng Genesis, kung ano ang nangyari dyan. Okay, pakinggan po ninyo. In Genesis chapter 3 verse 1, ito po sabi ng Biblia, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? Nakita po natin yung sinabi po ng ahas, kung paano niya po linlangin ang tao na binigyan ng karapatan ng Diyos kahit sa ahas. Okay? Kasi hayop po yan. Okay, na dapat pangunahan niya. Pero hindi yun ang nangyari. Yung ahas ang nasunod. Yung tao ang sumunod. Nabaligtad, mga kapatid ko po, kay Kristo. Kaya nga, alam po ninyo, kaya nga, sabi po, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ito yung bagay na ngayon ay gusto ko pong ilahad sa inyo sa magitan ng tulong ng Diyos. Okay po, in Genesis chapter 3 na overtune, bumaligtad po. Yung otoridad at kapangyarihan ng tao, isinuko niya doon sa linikha ng Diyos. Okay po, binitawan ng tao sa Genesis chapter 3 yung kanyang kapangyarihan. Okay po, at iniwan niya, iniwalang halaga niya yung otoridad na yan. Kundi siya'y sumunod doon sa linikha ng Diyos na naging suliranin ng tao, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga in Genesis chapter 3 verse 2 to 3, ito po sabi ng Biblia, at sinabi ng babae sa ahas,
sa bunga ng mga punong kahoy, sa halamanan ay makakakain kami. Nakita po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, alam po ninyo, pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box. Okay? Ang God, inihanda ang lahat para sa tao. Bakit? Ang sabi po ng babae ito, makakakain kami sa lahat ng linika. Ibig sabihin, nihanda ng Diyos ang lahat ng bagay para sa tao. Hindi magugutom ang tao. Di po ba? Lahat pwede niyang kainin. Okay, lahat ng inihanda. Sa mga ibon sa impapawid, mga hayop sa parang, mga isda sa dagat, mga puno, mga prutas, lahat Walang problema ang tao kasi nga mahal ng Diyos ang tao. Inilikha niya, bago nga nilikha ang tao, nakaredy na lahat Because God is our provider and sustainer, and even in our presence today, God is our provider and sustainer. Kaya hindi dapat nagkakaroon ng pag-aalala ang tao kung talagang kilala natin ang Diyos. Okay po, na siyang makapangyarihan sa lahat. Kung kilala natin ang Diyos na kaya niyang ibigay ang lahat sa atin, ang tao hindi magwo-worry na nagiging dahilan para magkaroon siya ng tinatawag na restlessness sa buhay. Kaya nga po, mga kapatid ko po kay Kristo, kaya nga sa pagpapatuloy po ng pagbasa natin ng Biblia, ang sabi ng Biblia, ganito, datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. Ito po yung direksyong tinatahak ng tao na kuman ng God. Kaya mahalaga ang salitang obedience. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, obedience. Okay, obedience. Okay, mahalaga po yan. Ilagay po natin, samay natin yung salitang obedience. Kasi may utos ang Diyos. Huwag mong hihipuin. Okay? At huwag kang kakain yon. Kasi pag ginawa mo yan, mamamatay ka. Gaano kahalaga ang obedience? Kasi dito bumagsak ang tao. Bakit? Hindi sinunod ang Diyos Disobedience. Ang ginawa po niya. Kaya nga sa pagpapatuloy po ng Genesis chapter 3 verse 4, ito po sabi ng Biblia, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Diyos, mamamatay sila Pag kinain nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero anong sabi ng ahas? Tunay ngang hindi kayo mamamatay. Kaya etong mundong kinakaharap ng tao, yung lahat ng sinasabi ng Diyos, yung sinasabi ng ating kalaban, kabaligtaran sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya tingnan po ninyo, even in New Testament, mga kapatid ko po kay Kristo, ang sabi po ng Biblia, okay, kahit nga si Kristo, okay, gawin mong tinapay ang batong ito. Yun po sinabi po ng Biblia. Okay? Para makakain siya. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ito po yung maganda Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. O in Matthew chapter 4 verse 4, yan po ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Laging kabaligtaran yung sinasabi ng ating kalaban sa sinasabi ng Diyos. Kaya dapat malaman ng tao ang kahalagaan ng salita ng Diyos. Kaya nga pag sinabi ng Diyos ang ganito, okay, yun ang susundin natin kasi ang kabaligtaran niyan ay hindi sa Diyos, kundi sa ating kalaban, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga sabi po ng ating Panginoon, huwag mong hihipuin Kaya nga ang tao ngayon, ito yung pinapaalala ng Diyos, lalo na sa mundong ito. Okay? Kasi nga, pagka sinubok natin yan, doon na tayo magkakaroon ng pagbagsak. Doon na tayo manghihina, doon na tayo mawawala ng lakas, doon na tayo, kumbaga, mawawala ng gana to worship God and to serve God. Alam ko po, nakokonekta ko kayo sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, sapagkat yan ang buhay ng maraming Kristiyano today. Kasi nga minsan, sa totoo lang, nasusubukan natin yung mga bagay na iyan sa mundong ito. Minsan, ibinababa natin yung ating otoridad. Minsan, ay winawalang halaga natin yung ating otoridad na pangunahan natin ang mundo. Kundi, ang mundo, yung ang sinusunod po natin. Kaya nga marami po sa atin ngayon na nagkakaroon ng maraming suliranin. Even our family, our relationship to others people, sa work natin, sa maraming mga ginagawa natin, ang tao po nagkakaroon ng problema na even Christian today, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya dapat maintindihan natin ang mensaheng ito ng ating Panginoon. Kaya nga, sa pagpapatuloy po ng ating pagbasa in Genesis chapter 3 verse 5, ganito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyon, ay madidilat nga ang inyong mga mata,
at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yan ang sinabi po ng kalaban. Kaya nga yung sinabi ng kalabang ito sa tao, nagkaroon ng interes ang tao na maging kagaya siya ng Diyos. Kaya nga ito po yung nangyari. Kaya nga ang tao sinubok po niya yan. Kasi nga nagkaroon siya ng pagnanais, nagkaroon siya ng tinatawag na greedy na yung kasakiman, interes, pansarili, okay, sinaway niya na, okay, nilimot niya yung sinabi ng Diyos, kundi ang sinunod niya ay yung kalaban sapagkat nagkaroon na siya ng kaalaman na kailangan maging kagaya siya ng Diyos. Kaya nga, ito yung problema ng maraming mga tao ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga nawa po sa mensaheng ito ng ating Panginoon, sa umagang ito ay muli ay mabigyan ng tayo ng kaalaman, ng karunungan upang ano yung ating titindigan sa ating buhay bilang kanyang mga anak. Kaya nga sabi po ng chapter 3 verse 6 po ng Genesis ay ganito, at nang makita ng babae na ang bunga ay punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata. Ito po nakalulugod sa mata. Alam po ninyo, yan ang taktik ng kalaban. Talagang bibigyan kanya ng mga bagay na nakakalugod sa iyo. Bibigyan ka ng mga bagay na para bang nakakapagbigay sa iyo ng kaluguran. Okay, pleasure sa iyo. Ito yung mundo, yun ang alok ng kalaban natin Kasi yun ang taktik ng kalaban natin Talagang ibibigay niya sa iyo yung nakakalugod sa iyo, yung gustong-gusto mo, yung gusto mong maranasan, yung gusto mo sa buhay na ito ay meron ka, ibibigay yan lahat ng kalaban po natin. Kaya nga, nung sinabi ng ahas kay Eva, nakita ni Eva yung puno o yung bunga na nakakalugod at ang sarap-sarap kainin. Kaya wala siyang nagawa, nadapa siya Kaya nga sabi ng Biblia, at kahoy na mananasa upang mapagpantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Mga kapatid ko po kay Kristo, sa pagkakataong ito, sa umagang ito, ay nagsasalita muli ang Biblia sa atin, nilalarawan niya ang mga bagay na nangyari nung una, kung paanong bumagsak ang tao, kung paanong tinukso ng kalaban natin ang tao upang bitawan niya ang otoridad, yung kanyang kapangyarihang pangunahan, ang lahat ng nilikha ng Diyos, kundi iniwan niya at sumunod doon sa nilikha na dapat yung nilikhang yung ahas na yon ang sumunod kay Eva at kay Adan, pero hindi yun ang nangyari. Sa kasalukuyang buhay po natin, ito rin po yung nangyayari ngayon. Maraming mga tao po ngayon, hindi ibinibigay yung kanyang otoridad, kundi binibitawan niya yung kanyang otoridad at iniiwan niya yung kanyang otoridad. At ang kanyang sinusunod ay yung mundo na dapat ay sumunod sa tao, na sapagkat yan ang sinabi ng Diyos. Kaya maraming mga tao sa kasalukuyan, ito po yung problema natin mga kapatid ko po, and even Christian today. Kaya nga nagkakaproblema po tayo. Nagkakaproblema kayo. Kasi nga, hindi yung dapat gawin, hindi yun ang nagawa, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, sabi po ng Genesis chapter 3, verse 7, ito po sabi ng Biblia, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kinilang ginawang panapi. Kaya nga eto na, bumagsak ng tao, nakita nila na sila'y mga hubad. Anong ibig sabihin nun? Okay, dahil sila ay nagkasala na. Nagkaroon na sila ng conscience. Okay, nagkaroon na sila ng guilt. Okay? Kasi yan gusto nila na maranasan kung ano ang God natin. Pero nakalimutan nila yung sinabi ng Diyos na walang pagsalang sila ay mamamatay. Kaya sa panahong ito, ng chapter 3 ng Genesis, na-separate po, namatay sila spiritually. Ibig sabihin, napalayo na sila sa Diyos na may likha sa kanila because disobedience. Kaya nga mga kapatid ko pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, ang hindi pagsunod sa Diyos ay nangangahulugang ito ay paglayo sa Diyos.
Yan po yung talata na sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po alam po ninyo mula sa sandaling ito, sa pagsulong ang lahat ay nawasak, kasama ng ating kapangyarihan. Habang pumapalawot po ang mundo, habang ang tao dumadami, nag-circle, okay, nawasak po ang lahat yan. Pati po yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa Kanya ay natangay. Ginamit natin ang ating otoridad sa mga paraang hindi nagpaparangal sa Diyos. Yun ang problema ng tao. Ginamit niya yung kanyang otoridad doon sa mga bagay na hindi nagpaparangal sa Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ito yung gustong sabihin ng mensahe natin, to encourage us at muli malaman natin ang dapat po natin gawin bilang kanyang mga anak. Kung nawala yung otoridad at nagamit natin yung ating otoridad sa hindi pagpabigay ng parangal sa Diyos, aba mga kapatid ko po kay Kristo, it's time na ma-realize natin muli na yung ating mga pangako sa Diyos, titindigan natin na sa bawat gawa natin, tiyakin natin na makapagbibigay ng parangal sa ating dakilang may kapal. Ibig sabihin, maging ito man sa work natin, sa trabaho natin, sa ginagawa mo, sa trabaho mo, tiyakin mo, yung ginagawa mong pagtatrabaho ay nabibigyan mo ng parangal ang Diyos. Kung sa pag-aaral, ikaw ay nag-aaral ngayon, titiyakin mo rin, yung pag-aaral ay matitiyak mo yung ginagawa mong pag-aaral ay nabibigyan mo ng parangal ang Diyos sapagkat binigyan ka ng otoridad. Even in our family, even our relationship, lahat ng yan, tiyakin natin anumang ginagawa natin, binibigyan natin ng parangal ang ating Panginoong Diyos. Yan po kasi yung otoridad na binigay sa atin ng Diyos na nawala sa atin because of sin. Kaya nga alam po ninyo, may sinabi po ang Matthew chapter 10, verse 42 to 45. Ang sabi po ng Biblia, at sila'y pinalapit ni Jesus sa kaniya at sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yaong mga inaring mga pinuno ng mga hentil ay nangagpapanginoon sa kanila. At ang sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalan sa kanila. Datapot sa inyo ay hindi gayon. Sa atin to, kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. At ang sino mang sa inyo ay maging tagapanguna o manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang sariling buhay na pangtubos sa marami. Maliwanag po yung tala ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo. Sa ating otoridad, okay, matuto tayo na gamitin itong tama kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang otoridad ay upang maglingkod sa tao. Sa atin po, yung otoridad na yan na nagbibigay parangal sa Diyos, yung paglingkuran natin ng tao, yung paglingkuran natin ng Diyos, yung patuloy na gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang nagbibigay parangal at karangalan sa Diyos na may likha sa iyo at may likha sa akin. Yan ang sinasabi po ng talata ng Biblia. Kaya nga in our application today, sa umagang ito, ikaw ba ay nagbibitiw? Okay. Binibitawan mo ba? Sa ngayon ang tanong natin, hanggang ngayon ba ay binibitawan mo ang kapangyarihan, otoridad na pangunahan mo ang mundo? O ang lahat ng mga bagay nito? Hanggang ngayon ba ang mundo pa rin ang nasusunod sa iyo? Yun ang mga tanong po natin sa umagang ito. Okay? Hanggang sa kasalukuyan ba yung mga bagay na nandito sa mundong ito ang nagpapaikot sa iyo? Hanggang sa kasalukuyan anumang bagay, yun pa rin ba ang nagpapaikot sa iyo? Yun pa rin ba ang sinusunod mo sa umagang ito? O nangingibabaw sa iyo sa lugar kung saan tinawag ka ng Diyos upang maging otoridad? O ang tanong natin, lumalaban ka upang ipaglaban mo ang otoridad at kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa iyo? Na na ituro natin, o ituro nito sa atin tungkol sa ating pagiging magulang o sa ating mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang relasyon. Dati pa tayo magsisi sa lahat ng malaadan. Kung sa pagkakataong ito, mga kapatid ko, ay nagiging malaadan pa rin tayo.
na pagiging walang kabuluhan at tulad ng ahas na pangagaw. Mga kapatid ko, it's time to repent and surrender everything to God. Kung sa kasalukuyan hanggang ngayon ay malaadan tayong sinurrender natin yung otoridad na pangunahan natin ng mundo at sinunod niya yung ahas at ngayon sinunod natin ang mundo, mga kapatid ko, sa pagkakataon ito, yun ang pagkakataon natin na muli isuko natin sa Diyos ang lahat ng ito. Ang ikalawang bagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, sulat po ninyo sa inyong mga comment box, Christ reestablish humanity's rightful reign. Tinatag muli ni Kristo ang nararapat na paghahari ng sangkatauhan. Okay? Because of Christ uli. Okay? Muli po niyang itinatag. Okay? Itinayo yung karapatan ng tao sa mundong ito. Okay? Muli niyang ipinakita, binigyan ng pagkakataon ng tao, yung kanyang iniwang otoridad ay muling pinakuha niya sa tao because of Christ. Kaya nga napakahalaga ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat buhay ng ating sa buhay po natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga makikita po natin in Revelation chapter 5, pag-aralan po natin, ang Revelation chapter 5 po begins with weeping and ends with joyous worship. Okay, yun po yung Revelation chapter 5. The reason for the weeping is that no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or look into it. God's plan of redemption, everything God will accomplish, do not open the scroll means that history has no point, no destination, and no climax. Kasi nga, yung chapter 5 po ng Revelation, walang sino man pong makapagbasa niyan. Walang sino man pong makapagbukas ng scroll na yan. Kaya nga po, yan yung weeping. Kasi nga ho, pag walang makagawa, makapagbukas niyan, naku po, kawawa po ang tao, kaya nga weeping eh. Okay? Nagkakaroon po ng tinatawag na pagguho ng damdamin, nagkakaroon po ng walang kapag-asa, kasi nga wala silang makita, even yung sinasabi po ng Biblia. Pero alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, sa Pahayag chapter 5, verse 1 and 2, ito po ang sabi po ng Biblia. At nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakita ko ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito. Okay, yun po yung verse 1 and 2. Talaga naghahanap po sila kung sino yung karapat-dapat at may karapatang magbukas ng scroll na yan. Pero wala nga po silang makita. Kaya nga po, nagkakaroon po sila ng pag-iyak. Okay? Weeping. Kasi po talagang pag wala pong nakapagbukas ng scroll na yan, ang tao po kawawa. Ang tao po walang pag-asa. Ang tao po ay patuloy na alipin siya ng kasamaan. Ang tao po ay patuloy na susunod doon sa mundong linikha ng Diyos. Ang tao po ay napaalipin sa mundo na linikha ng Diyos. No? Napaalipin siya doon sa kasinulungan ng mundo. Kaya nga kawawa po yung tao, kaya nga talagang tumatangis po sila. Okay po, kaya sa una talaga, ang Revelation chapter 5 ay puro pagtangis po yan, mga kapatid ko po kay Kristo. Pero, mga kapatid ko po kay Kristo, ito yung maganda. Sa katapusan po ng chapter 5 na yan, ha? Makikita po natin hanggang sa verse 10. Hindi na ho pagtangis, kundi napakasaya. Bakit? Merong nakapagbukas ng scroll na yan. Okay po. Kaya nga po, in verse 3 and 4, ang sabi po ng Biblia, at sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa, sa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbukas ng aklat. O makatingin man, at kayo umiyak na mainam. Kasi ho talaga, bakit ka hindi iyak? Eh wala kang pag-asa. Bakit hindi ka tatangis? Okay po, ay talagang mapapanganib ka ang iyong kaluluwa. Okay, walang kasiguruhan, walang direksyon. Kasi nga hindi natin alam kung ano yung dapat nating gawin. Kasi nga nandun sa loob ng scroll na yan, yung dapat na ginawa. Okay, dapat nating gagawin. Kaya nga maliwanag po yung Biblia po na sinasabi po natin. Kaya in verse 4, ang sabi niya, at ako'y umiyak na mainam.
Okay po, sapagkat hindi makasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Kaya even John, kasi siya yung sumulat ng Revelation, talagang sinabi niya, talagang siya man ay umiiyak. Walang makita eh. Walang nakasumpong, walang makaabot sa pamantayan ng Diyos. Okay ho, kawawa ang tao. Mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, alam po ninyo, in verse 5, ang sabi po ng Biblia, at sinabi sa akin ang isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, eto na, narito ang leon sa angkan ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa sulat ni John, sa Revelation chapter 5, verse 5, meron nang umabot at nakaabot sa pamantayan ng Diyos na magbubukas ng scroll. Yan ay magmumula sa lahi ni Huda, sa ugat ni David. Mga kapatid ko. Okay po? Na magbubukas ng scroll. Ibig sabihin, dito ay magkakaroon na ng pag-asa ang tao. Dito ay magkakaroon na ng kaligtasan ng tao. Dito magkakaroon na ng katagumpayan ng tao. Sapagkat meron ng isa na pwedeng magbukas ng scroll na yan na magmumula sa lahi ni David na mula sa angkan ng Huda. Kaya nga mga kapatid ko, sino ang sinasabi ng Biblia na makapagbubukas ng scroll na yan? Kaya nga sa pagpapatuloy po ng ating pagbasa in chapter 5 verse 6 to 7, ang sabi po ng Biblia mga kapatid ko po kay Kristo ay ganito, at nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos, na sinugo sa buong lupa, at siya'y lumapit at kinuha ang aklat ng kanang kamay niyaong nakaupo sa kalulukuhan. Kaya nga, ito ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo, yung pong magbubukas ng scroll na ito, ay walang iba kundi yung kordero. Alam po ninyo kung sino ang kordero ng Diyos? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo ng wika ng Biblia na waring pinatay. At ang korderong niya na pinatay ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nangangahulugan lamang na sinabi po ng Biblia, nang magbubukas po ng aklat o ng scroll ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay pinatay upang tubusin ang kasalanan ng kasangkatauhan. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, maliwanag ang ginawa ng Diyos. From the beginning of ng Genesis, nandyan na yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Okay, binigay niya lahat sa tao. Minahal niya ang tao. Kahit po sa totoo lang, hanggang sa pagbagsak ng tao, ang Diyos hindi huminto sa paggawa ng paraan para ang tao ay ma-save niya. Kaya ang paraang ginawa ng Diyos, isinugo niya yung kordero. At ang korderong yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Upang muli yung binitawang karapatan o ng otoridad ng tao ay makuha at magkaroon pa ng kaligtasan. And because of Christ. Ganyang kamahalan. Even in Revelation, kaya Genesis to Revelation, makita natin ang istorya ng Biblia. Ang Diyos pa rin ang patuloy na gumagawa ng paraan upang abutin niya ang tao. Kaya nga alam po ninyo, mga kapatid ko po ay kay Kristo, sa lahat ng aming mga kababayan, sa lahat ng aming mga kamag-anak, napakahalaga na malaman natin ito. Ano ngayon ang dapat mong gawin sa ganitong aspeto na ginagawa ng Diyos, sa lahat ng parte ng Diyos na ginagawa niya para sa iyo, para huwag ka mapahamak. Kaya nga maliwanag po ang dapat natin gawin. Kaya nga sinabi po ng Revelation chapter 5 verse 8, at pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok ng ginto, puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Kaya nga, ang korderong yan, na ngayon ay sinamba ng tao, na nagbigay ng kaligtasan sa tao, na ngayon ay sinasamba ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga maliwanag po ang sinabi po ng aklat ng mga gawa, sa sulat po din yan ni John. Okay po? Sa Acts. Okay po? Ni Lucas po pala. Ang sabi po dyan, sa chapter 4 verse 12, walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao,
kundi ang pangalang Jesus. Yun ang kordero ng Diyos, yun ang nagbukas at magbubukas ng scroll. Okay, para ang tao mabigyan niya ng kasiyahan, para ang tao mawala yung tangis, mawala yung kanyang pag-alala. Bakit ang Diyos ang sumagot ng lahat ng yan? Kaya ngayon, ang tao, kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, eto na ngayon ang napakasarap, hindi na pagtangis. Okay? Kundi isang saya na ngayon ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Isang kapanatagan at kapayapaan ng buhay. Isang pag-asang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung patuloy na ngayon ay kikilalanin mo ang kordero na nagbukas ng scroll at kikilalanin mo ang kordero na pinatay upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Maliwanag ang tala ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo at mga kababayan. Kung ano ang dapat po natin gawin sa buhay po natin upang magkaroon tayo ng tunay at wagas na kaligtasan makakarating sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sa huling talata po ng Revelation chapter 5, verse 9 to 10, ang wika ng Biblia, at sila'y nangag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa, at sila iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Eto na, mga kapatid ko, sila ngayon ay nagkaroon ng napakasaya, nag-aawitan, okay? Sapagkat sila po ay nawala na yung tinatawag na pagtangis. Pinalitan ng Diyos yung pagtangis ng saya. Okay po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan po daw ng kanyang dugo, binili niya sa Diyos yung lahat ng bawat angkan at wika at bayan, bansa, dito sa daigdig na ito. Mga kapatid ko po kay Kristo. At ang wika ng Biblia ngayon, sila'y nagahari sa ibabaw ng lupa. Muli, ibinalik ng Diyos, ibinalik ng ating Panginoong Jesucristo yung kapangyarihan, yung otoridad na pangunahan ang mundo ng tao. Sapagkat yan ang sinabi po ng ating Panginoon. Kaya nga ang paksa natin, created, okay, to rule. Yan po yung paksa po natin. Kaya nga, in my conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo, you and I were not created to merely rule over a video game world. We were tasked with ruling over an actual, beautiful, God-centered world. Today, we live in a world of brokenness and rebellion. We must bring the reign of heaven to earth. Kaya nga, sabi po ni John Piper, ang sabi po niya ay ganito, God will accomplish His purpose. Therefore, let us be both passionate worshipers and messengers of reconciliation, so that more and more worshipers are brought into the fold. Mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat ng aming mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, sa umagang ito, nawa po yung paksang tinalakay nating created to rule ay patuloy na nagbigay sa atin ng lakas at kaalaman kung ano yung dapat po nating gawin sa kasalukuyan po nating buhay. Mga kapatid ko, sa bawat panalangin po natin, nawa ay magsama-sama po tayo na kilalanin nating mabuti ang Diyos na siyang may likha sa atin. Na sa huling paksa nating tinalakay na ngayon, sa buwan po ng Nobyembre, ay patuloy niyang pinadama ang pagmamahal niya sa iyo. Na kahit ikaw ay nadapa, kahit ikaw ay nawala sa paningin ng Diyos, kahit ikaw ay lumihis ng landas, kahit anong ginawa mo sa buhay mo, pero ang ibinalik ng Diyos ay kung gaano kanya kamahal at gumawa siya ng paraan upang ibalik ang nawala sa iyo. Ngayon, sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, tindigan natin ang ginawa ng Diyos, ang lahat ng parting ginawa niya para sa iyo. Ang ngayon, sa kasalukuyan, ano yung parte naman na gagawin mo para sa Diyos? Kaya nga, ang sabi po ng mensaheng ito, ang gagawin ng tao ay patuloy na sundin kung ano ang kagustuhan ng Diyos.
Meron na pong picture tayong nakita sa panahon ni Adan, ni Eva, na sila binitawan ang otoridad na ibinigay ng Diyos. Nawa po sa pagkakataong ito at sa umagang ito, makita natin na yung ibinigay ng otoridad at kapangyarihan ng Diyos ay hawakan nating maigi upang tayo po ang manguna at pangunahan ang mundo. Hindi ho ang mundo ang mangunguna at magpapaalipin po tayo sa mundong ito kung ano ang kanyang gawa, sapagkat yan po ay hindi gusto ng Diyos. Kaya nga po sa mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito ay nalaman natin kung ano ang dapat po natin gawin. Nawa po ay naging kalakasan natin ang mensahe pong ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mga kapatid ko po kay Kristo, manatili po tayong magtiwala sa Diyos, sumunod sa Diyos, at pagkatiwalaan natin ang Diyos na siyang may likha ng ating buhay. Maraming po salamat sa inyo sa patuloy po ninyong pakikisama sa patuloy na pagpupuri sa dakilang may kapal. Pagpalain po ang bawat isa sa atin sa umagang ito, and God bless us all.